Mabuti at yung panahon ngayon guys ay hindi na katulad nung dating pagpunta natin dito. Ngayon ay bibiyahe na naman ulit tayo at syempre bago tayo bumiyahe, lagyan muna natin ito ng chain lube. Nagpalit din tayo ng bagong gulong dahil yung stock na gulong dito siguro sa tagal na ng biyahe marami na siyang tinamaan ng mga bakal. Ito yung binili nating gulong Kia Rex, medyo mura lang siya guys. Good morning guys. Ngayon ay bibiyahe na ulit tayo. Another long rides na naman. Nung nakaraan ay nag long rides din tayo papuntang Aroroy. At ngayon ay papunta naman ulit tayo ng Balod. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin kung nagbago ba ang gas consumption ng XRM 125 after ilang months na paggamit natin ito. Kasi malapit na din itong mag 1 year. 2 buwan na lang mag 1 year na din. Susubukan ulit natin ang kanyang gas consumption. Doon ulit tayo magpo full tank sa Petron. Ang susunod nating full tank doon din sa Petron ng Balod. Okay, at nandito na tayo sa Petron. Full tank lang po. Opo. Muli natin magsusubukan ngayon ang tipid ng ating motor. Ilang araw na hindi natin ito napakargahan. At ayun na nga, ang full tank natin ngayon ay nasa 3.0, 188 pesos. Mula dito hanggang doon sa Petron ng Balod, nasa 60 plus kilometers. Noong nakaraang video natin, sinubukan natin itong ating XRM 125. Pagdating sa kanyang gas consumption, sinubukan natin ito dati, nasa break-in period pa lamang. Mga 2 buwan pa lang. Mula nang makuha natin itong ating XRM, doon natin ito sinubukan na gamitin at sukatin yung kanyang gas consumption sa mga ganitong kalayo na binibiyahe natin. At napatunayan nga natin na matipid. Halos hindi nga umabot ng 1 litro na yung ating naikarga sa pangalawa nating full tank. So ibig sabihin matipid talaga siya. Pero yung takbo lang natin dati ay umaabot lang ng 40, 50, umaabot din tayo ng 70 dati. Pero hindi yun palagi. Kahit na mahaba yung kalsada na walang gaanong mga sasakyan, hindi ko ito pinatakbo ng lagpas ng 70 noong nasa break-in period pa lamang. So ngayon, dahil tapos na ang ating break-in period, muli nating masusubukan ang tipid nitong ating XRM 125. Siyempre hindi na tayo magpapatakbo ng 40-50. Noon ginagawa ko lang yon dahil sa gusto ko yung soft break-in. At dahil tapos na din yung ating soft break-in, pwede na natin siyang ibabad sa mga 70. Depende sa daanan na madadaanan natin. Pero yung mga maraming sasakyan, mas maigi na yung nag-iingat tayo. Tamang takbo lang. Ito yung speed natin guys, papuntang Balod. 60, 70, 80. So siguro medyo may pagkakaiba na yung kanilang gas consumption compare dun sa dati. Kasi dati yung takbo lang natin medyo mabagal. Ngayon ay medyo mabilis kasi tapos na yung ating break-in period. Andito na tayo sa part ng Milagros at malapit na tayo dun sa crossing na papuntang Balod. Hindi rin natin mabibideo lahat dahil sa
limitado lang yung kaya ng ating battery. Bagaman dalawa ito, pero dahil sa ito ay second hand, nung sinubukan natin parang hindi umabot ng 1 oras. Nandito na tayo sa Puntang Balod. Mabuti at yung panahon ngayon guys ay hindi na katulad nung dating pagpunta natin dito nung nag long rides tayo. Kasi dati ay sobrang init, pero ngayon ay medyo mapresko na yung panahon. At siguro yung mga view na nadaanan natin na parang sunog na yung mga bundok, baka ngayon ay muling naging green na green. Kung mapapansin nyo guys, dati nung nag-rides tayo dito, yung mga bundok na yan brown na brown, pero ngayon ang ganda ng tignan. Ilang araw na din kasi na umulan dito, kaya ayun, yung mga dating parang sunog na sunog ngayon ay maganda ng tingnan. Yan, oh, ang sarap sa mata. 2 oras siguro tayong magbibiyahe ngayon. Sana makarating tayo na medyo maaga-aga. Nandito na kami ngayon sa halos kalahati na rin ng mula sa Masbate at dito sa Balod. Sarap mag-ride sa lugar na to. Ngayon guys ay malapit na tayo sa sentro ng Balod. Halos ilang minuto na lang. Masusukot na din natin kung ilan ba yung kanyang nakonsumo galing doon sa Masbate papuntang Balod sa Petron din. Ayan, 1 kilometer na lang at Petron na. $500 meters. At sa wakas ay nandito na tayo sa Petron. Malalaman na natin ngayon full tank po. Okay, sir. Okay. Nasa 87 pesos at 1.3. Ayun guys, yung kaninang 3.0 na pinakarga natin doon sa Petron ng Masbate, ngayon nandito tayo sa Balod at yung naikarga natin ay 1.3. Kung kanina ay nasa 100 plus yung ating binayaran doon sa ating pagpakarga, ngayon ay nasa 87 pesos. Yung binahe natin ngayon ay nasa 60 plus kilometers. Kanina doon sa Petron, ang naikarga lang natin ay 1.3. Medyo mabilis kasi yung takbo natin kanina. Maabot tayo ng 90 plus. Matipid pa rin siya guys. Ganong bilis namin kanina. Siyempre kapag ka mabagal lang yung takbo mo, siyempre kukunti lang yung makukonsumo mong gasolina. Katulad ng dating sinubukan natin ito dito na
kulang-kulang 1 litro yung ating naikarga mula sa Petron ng Masbate papunta dito sa Petron din ng Balod. Pero syempre yung takbo lang natin nun ay nasa 40-50. Minsan-minsan nagsi-60 tayo, 70, mga ganon. Pero hindi katulad ng kanina na nakakapatakbo tayo ng 90 plus, parang mga ganon. 90, 70 yung pinakamabagal natin kasi hindi naman masyadong marami yung sasakyan doon sa dinaanan namin kanina. At least matipid pa rin kahit mabilis yung takbo natin. So yun lang guys, maraming salamat sa pagsama nyo sa ating biyahe ngayon, sa ating muling pagsubok sa ating XRM 125, kung gaano nga ba ito tipid at kung gaano nga ba kasulit gamitin. Kasi naipakita natin dati sa nakaraan nating video, sa panahong binibreak in pa natin yun, hindi mabilis yung ating pagpatakbo. Kaya ay salamat sa sabi ko guys, matipid pa rin yung XRM 125 hanggang ngayon. Kahit na ilang buwan na natin ginagamit ito araw-araw, matipid pa rin. So maraming salamat sa pagsama sa ating biyahe. Hanggang sa muli natin mga video. Ride safe always. This is Snell Ride Moto. Thank you.